gawin natin ito opportunity for people to better understand the process, no? Kasi nga, maraming pwedeng mangyari sa BICAM. Di ba? Tawag nga dyan the third chamber. Yes. Dahil merong version yung House at saka yung Senado, ire-reconcile yan doon sa BICAM. Ito bang huling BICAM na ginawa patungkol dito sa 6.3 trillion budget natin? Naging transparent ba siya sa tingin mo? Wala naman talaga siyang transparency at all. Tokenism lang naman yung naganap na in-invite yung media nung opening nung BICAM committee hearings. Pero pagkatapos nun, yung entire process naman, wala namang naging transparency talaga. Hindi naman siya naka-live stream. Wala namang pinayagan na pumasok na independent observers. Wala rin namang minutes na inilabas doon sa naging proceedings doon sa BICAM, hindi katulad nung mga committee level at plenary deliberations. Kahit papaano makakahingi ka pa ng transcript sa either House of Representatives or Senate. Yung BICAM talagang walang ganun. Matagal nang ganun yung proseso ng BICAM, pero itong huling tatlong BICAM, excessive talaga yung reallocations. Tapos magugulat na lang ang lahat, including DBM actually, na ganun kalalaki yung dagdag sa iba-ibang pondo or bawas sa iba-ibang line item. Okay. Sa atin, wala tayong kinakampihan dito, Marcos or Duterte, no? Kasi tinan natin sino yung sasabi ng tama, tsaka sino hindi ipokrito. Kasi marami din naman butas dun sa mga budget na inilabas o naaprubahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero it doesn't mean na pwede siya magsisinungaling o hindi rito. Again, we need to get more information. Pero ang punto ko, ano ba pwedeng gawin natin para mas maging transparent naman yung proseso? Especially dun sa BICAM level, no? Pwede bang ano lang yan? Kasi nangyayari dito parang dependent na lang doon sa how transparent the House and Senate leadership would like to be. Pero ba tayong pwedeng gawin para i-demand sa kanila na, uy, dapat kita namin yung pinaggagawa niyo sa BICAM. Kasi napaka-powerful ninyo. Ako at the very least, kung hindi magiging public yung BICAM hearings, i-publicize ninyo yung report every step of the way. Ano yung iba-ibang versions na ginagawa doon sa budget. Kasi in this case, itong BICAM report, tapos meron pang yung transmitted version sa Malacanang, tapos saka pa yung GAA. At least 3 dokumento yung pinag-uusapan natin na hindi tayo nagkakaalaman saang parte doon nagkaroon ng pagbabago. So, I think dapat patuloy yung pag-call ng natin ng transparency sa proseso ng BICAM. Kung pwede, at least man lang para dun sa national budget deliberations, mag-invite rin sila ng third-party observers. Ginagawa naman nila yun sa committee at plenary deliberations. Pwede naman mag-observe yung mga iba-ibang grupo. So bakit sa BICAM hindi pwedeng gawin yun? Tingin ko dapat gawin natin yun para mas magkaroon ng transparency. Mababawasan itong mga major reallocations na ang nangyayari sumusobra, excessive, abusive yung level ng discretion ng mga BICAM members sa paglilipat-lipat ng mga pondo. Pwede ba natin gawin dito na i-legislate na yan para wala nang lusot? Hindi na dependent kung gaano ka-transparent o hindi yung mga kasalukuyang nakaupo sa Kongreso, both House and the Senate. Diba? Demand natin din sa mga senador at kongresista. Nakasulat na yan. This will be how transparent the budget process would be. Pati rin sa BICAM level. Open to everyone, naka-live stream. Pwede mong i-demand yun? Ako agree ako doon. In fact, sinasabi ko rin paminsan-minsan, dapat magkaroon na tayo ng public financial management law para clearly define kung ano yung mga, sabihin nating implementing rules and regulations pagdating sa budget legislation. Sa ibang bansa kasi may mga ganong klase silang batas. Hindi lang yung constitution ang basihan. So, pwede nating ilagay doon para mas mapalakas ang transparency and accountability. So, bound lahat ng legislators, yung executive branch, even perhaps the judiciary sa kung ano yung sinasabi ng PFM or Public Financial Management Law. I think major weakness yun kasi kahit na sabihin natin, halimbawa, dun sa usapin ng pork barrel, kahit na merong mga safeguards, nag-rule na yung Supreme Court na
walang post-enactment authority, nakakahanap naman nasi-circumvent naman yun ng mga legislators kasi nga ang daming gray area sa sistema natin ng pagbabudget, including especially yung budget legislation kung saan nangyayari itong mga closed door na BICAM changes sa BICAM. So pa naisip ko rito, Zai, no? Kung talagang, total, meron namang claim itong ating mga kagalang-galang na mga legislators na they are for transparency and accountability and for good governance, bakit hindi kaya nila i-legislate yung Freedom of Information Law Yun na pa. walang nakadikit na right of reply? Kasi Yes. that's a deal breaker. Magagamit yun para patayin yung pinaka-spirito noong Freedom of Information. Yun ang iniisip ko lang, no? Kasi ang daming pagpapanggap eh. Totoo. So imagine kung meron tayo nung dalawang batas na yon na malakas. Kaya malakas yung ibang yung transparency sa ibang public financial management system ng ibang bansa. Meron sila nung PFM law, meron din sila nung Freedom of Information. So hindi lang isang batas, hindi lang yung freedom of information na kapag upon request pa. Yung isa, yung proactive na nagbibigay ng information ang government. Actually sa sistema natin, may certain level, may mataas naman na level of transparency pagdating sa executive branch. Itong sa legislative branch, diyan mababa yung level ng transparency ng ng budget. Correct. Hindi naman, to be fair naman, marami namang budget documents na available, maraming reports ng treasury, ng DOF. Pero ito kasing versions, iba-ibang versions ng na-approve na budget and finally yung nara-ratify ng BICAM. Yan yung hindi naman talaga publicly available yung information dyan, yung mga reports na yan. The thing is, budget rin naman yan, pinag-uusapan. So, ibig sabihin, makikita natin kung paano prepare ng executive branch, makikita natin ano yung pinirmahan ng presidente at i-implement. Pero hindi natin alam paano nag-decide ang legislators. Napakalaki niyang butas sa transparency ng ng buong proseso ng budget.